Congresswoman, Senator, you have 1 minute each. The question is, why should the Filipinos vote for you? Senator Cayetano will reply to that question first. Nais ko ng isang Pilipinas na walang gulo, na ligtas, na malaya sa droga, korupsyon at krimen. Yan po ang gusto namin ipaglaban ni Mayor Duterte. Sabi po nila, hindi namin kaya. We will try and we will die trying to give it to you in 6 months. Tignan niyo po ang entabladong ito. Sino po dito ang lalaban para sa inyo? Yung hawak sa liig ng ilan mga negosyante kaya nawawala kapag kayong usapin ay tungkol sa negosyo nila. Yung produkto ng corruption at pagnanakaw sa ating bansa o yung pong okay kaya lang gustong ipagpatuloy ang kapalpakan ng kalang partido. O meron tayong pagpipilian na may takot sa Diyos, buo ang loob at lumaban na sa inyo. Mga kababayan, sama-sama na tayo, halika na, baguhin na natin ang Pilipinas. Thank you, Senator Cayetano. Senator Escudero, your closing statement, please. Hindi ko po ugali apakan ng ibang tao para umangat. At lalong hindi ko ugali buhatin ang sarili kong bangko. Sana nasabi ko na at nagawa ko na ang mga dahilan kung bakit. At sana hindi ko nasabi at hindi ko ginawa ang mga dahilan kung bakit hindi. Alam ko pong nakakaaliw kaming panoorin ngayon. Parang mga payaso sa isang circus. Subalit sa dulo, ang halalang ito ay hindi tungkol sa amin. Ito po ay tungkol sa inyo. Tungkol sa interes at kapakanan ninyo. Hindi kung sino ang gwapo o maganda dito sa entablado. Sa dulo, sa araw ng eleksyon, magkakapantay-pantay ang bawat isa. Dito ba kami nakatayo o nanonood kayo dyan sa inyong telebisyon o dito sa gymnasium na ito? Pagdating ng araw ng eleksyon, tigi-tigi sa tayong lahat ng boto. Salamat, Senator Escudero. Senator Onasan, your closing statement, please. Bilang sundalo po at rebelde, paulit-ulit kong ginaya ang aking buhay. Ako ay isang tapat, hardworking na mambabatas. Pero ang pinakamahalaga kong qualification, ako ay isang mabuting padre de pamilya at asawa, isang mabuting ama. At pag tinanong niyo yung mga apo ko, ako ang the best na lolo. Lahat po tayo, laborer, senador, farmer, fisherman, OFW, gusto nating umuwi. Pero hindi na natin pwedeng hiwalayin ang ating bansa sa ating tahanan. Ang ating pamilya sa ating mga kababayan. Kaya kailangan po umuwi tayo sa isang bansa, isang pamilya na malaya, malakas at ligtas palagi. Salamat po. Salamat, Senator Onasan. Senator Marcos. Thank you very much. Napag-usapan na po natin ang maraming problemang hinaharap po ng ating bansa na nangangailangan ng solusyon. 27 taon na po ako naninilbihan at maliwanag po ang record ko na wala na po tayong ginawa kundi maghanap ng solusyon para sa problemang hinaharap ng taong bayan. What the country needs now are better leaders. Leaders that seek to unite, not to divide. Leaders that look to the future, not to the past. Kaya bilang isang vice-presidente, yan ang lideratong dadalhin ko. Ang lideratong pinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino at sabay-sabay humaharap sa magandang kinabukasan. Maraming salamat. At maraming salamat, Senator Marcos. Congresswoman Robredo, your closing statement, ma'am. Sa akin pong pag-iikot sa buong bansa, nagiging maliwanag na po sa akin yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Pakiramdam ko po buong buhay ko ay paghahanda. Yung simpleng pamumuhay, yung mga unos at kahirapan na pinagdaanan naming pamilya, yung aking pong matagal na panunungkulan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag binabalikan ko po yung mga kwento at mukha nung aking mga nakakasalamuha, sinasabi ko po sa sarili ko, excited na ako manalo. Hindi po para sa sarili ko, pero para po sa ating mga kababayan na umaasa na merong mamumuno sa kanila na hindi sila papabayaan. Nung una pa lang po ako tumatakbo,
halos wala po sa akin nakakakilala. Sa lahat po yata sa amin, panghuli ako. Ngayon po hindi na ganun yung kwento. Malapit na po, abot kamay na ang tagumpay. Isa po akong ina at hindi ko po papabayaan yung aking mga anak. Hindi ko po papabayaan ang bayan. Naniniwala po ako sa dulo ng lahat, yung tama yung parating mananaig. Thank you, Sa amin Congresswoman pong Robredo. anim, may the best woman win. Okay. Senator Trillanes. Ang ating bansa po ay nahaharap sa malulubhang mga problema. At sa bawat problema na ito ay may mga masasamang tao na nasa likod. Andiyan na yung mga korap na mga politiko, mga smuggler, mga drug lords, at mga criminal syndicates. Hindi po sila madadala sa mga forma o sa mga magagandang mga talumpati. Ang kailangan po natin ay isang Vice President na buo ang tapang nahaharap at babanggain sila. Yan po ang ginagawa ko since 2013 at kung pahihintulutan ninyo, pagpapatuloy ko ang paghahabol sa kanila na sa ganon malinis natin ang ating lipunan. Salamat po. Thank you. Maraming salamat, Senator Trillanes.